Okay, batiin ko muna yung mga narito. Siyempre, TRL, trap ng gobyerno yung 10 million. Kaya kung kinagat ni Kibuloy, natapatan ito ng 20 million, napilitan ng gobyerno na i-freeze ang assets. Kasi parang gagawa ng masama yung nag-donate ng 10 million. Diba? Isisipin nyo naman eh. Ako, nagtataka rin ako ron. Bakit kailangan nilang malaman sino yung nag-offer ng 10 million? Diba? Tinanong po si Torion kung anong gagawin nila ron sa mga malalaman nilang impormasyon kung sino. Kaya sagot dyan ni Torion, gusto lang nilang malaman kung sino. Malaman kung ano yung motibo. Malabo naman yung ganun, di ba? Para lang malaman mo, and then it would cost you 20 million pesos. O baka naman kaya po ganun, pag nalaman nila yung pangalan, ipapaano nila minus points sa langit. Langit-langitan ni Kibuloy. Ganun, hindi ko kaya ganun yun. kaya gusto nilang malaman. So, ano ba, mahina ba ang intel ng kalangitan ni Kibuloy? 'Di ba? Hindi ba gumagana yung mga angels at kinailangan pang gumastos na siya ng kinailangan pa nagagastos siya ng 20 million pesos para lamang malaman sino etong mga nag-donate ng 10 million. So, 'di ba? Pero ang palagay ko isang dapat tong ipasagot dito, anong gagawin nyo? Pero ito seryoso. Kung hindi man po ito para minus points sa langit-langitan ni Kibuloy, yung mga donors ng 10 million, plus 5 million. Actually, yung 10 million lang ang care nila kay Kibuloy. And they don't care for the 5 more million. Diba? Diba 1 million doon sa mga kasabwat ni Kibuloy. Yan, sila yung mga, gaya nung isa yung nahuli si Canada. Di ba? So, ito ang nakikita ko dyan. Gagamitin po nila itong ebidensya kasi ididemanda nila si DILG Secretary Abalos. Yun ang ibig sabihin dyan. Kaya inaalam nila kung sino-sino ang mga taong ito dahil ang interpretation nito ni Atty. Torion ay hindi po pwedeng tumanggap ng pera o anuman na galing sa pribadong tao o korporasyon, o mga tinatawag pong juridical entities na yung personal na tao at yung tawag dito yung juridical, yung mga korporasyon, mga negosyo, yung mga ganun. Okay? So hindi ho po pwedeng tumanggap doon. Pero para sa akin naman ho, hindi naman natin mapipigilan, hindi naman ito pwedeng hadlangan ang mga tao na gustong tumulong sa gobyerno. 'Di ba? And besides, ang pinagbabawalan po doon sa batas na 'yon ay yung kapakinabangan na gagamitin niya para sa pangsarili niyang kabuhayan, pangsarili niyang personal niyang paggagamitan nun. Doon po yun pinagbabawal. For example, magpapatayo siya ng bahay. 'Di ba? Bawal yun doon. Pambabakasyon niya. Tapos kaya naman po nag-donate kasi meron naman po itong hinihinging kapalit. Yung ganon. Yun ho ang pinagbabawal talaga na mahigpit ng batas. Pero yung ganito, hindi naman po first time nangyaring ganito. 'Di ba? No, yun ang nakikita ko ritong gagawin nila. Iipitin nila itong si DILG Secretary Abalos. Pero isipin nyo, no, napakayaman po talaga nila. Imagine, 20 million para lang malaman ang pangalan kung sino yung mga tao na yun. Ang tanong nga pag dinimanda ba nila, ginamit nilang ebidensya itong mga to? 'Di ba? Tapos hindi naman nakipag-cooperate sa kanila. O pagka nakipag-cooperate, humarap sa kanila sa investigasyon o dun sa harap ng korte o baka sa piskal pa lang, biglang sabihin ng tao na, wala naman akong dinodonate yan Hindi naman ako ang nagbigay. Di ba? So, wala silang kasiguruhan. Unang-una, meron ho tayong bank secrecy law. So, hindi ho po pwede na si ganito sasabihin, ito yung bank account, ito yung withdrawals niya. Nag-withdraw ng 10 million, kaibigan ni Abalos. So, ibig sabihin, yan yung nag-donate. May matindi ho talagang tama ng mga to sa utak. Diba? Gumastos ka ng 20 million, so simply means,
you were trying to be relevant. Ganun lang 'yan. Bukod sa paawa effect, kaya lang kung ito naman ay paawa effect part nun, malaki ho itong wrong move para sa kanila. Kasi napakita lang talaga na napakalaki ng kayamanan nila. Diba? 20 million. Pucha, malaking bagay na yan, ha? Pwede ka nang magturo kahit sinong pangalan. Oh. Ito naman si Bato de la Rosa, ang sabi naman niya, paniwala naman niya, wala hong personal na taong nagbigay niyan. Yan ay galing lang yung 10 million na yan sa pera ng gobyerno. So, kumbaga, parang lusot doon. Diba? Lusot doon si Abalos. Pero, ang isang ibig sabihin naman puro ni Bato de la Rosa ay ginigipit ng gobyerno itong si Apollo Kibuloy. Kaya, handang gumastos ng 10 million. Alam nyo, para sa akin, mainam na rin yung ganun, di ba? Dapat lang, kung hindi mahuli-huli, katulad doon yung tinataguan, pagkalawak-lawak ng lugar. So, ito nga ho yung sinasabi ni General Torre. Naniniwala ho siya na nandun lang naman din po si Kibuloy sa loob ng compound. Yung reports na nandun lang daw sa loob ng DOJC compound si Pastor Kibuloy. Yes, that's what the indicators and the informants are telling us. Na nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng mga taga-sunod. Simula ng day 1, nandun lang talaga siya sa lugar. Yeah, even on June 10, ang sabi is nandun lang talaga. But how about sir your investigation? Sa investigation na lang, hindi mo kaya nandun din talaga. Lahat mga indicators nandun talaga eh. Kaya nga siya in-attempt na serval ng warrant of arrest last June 10. Diba? Isipin nyo naman kasi kung titignan sa mapa, gaya ng pinakita ng hearing, napakalawak naman po pala talaga. So, kinakailangan talagang bakuran yung lugar. Kasi unang-una, pwede siyang gumamit ng helicopter. Diba? Meron pa silang runway. Nakabilang na nga rin po sa binabantayan. Actually, isa sa mga aeroplano, kabilang sa mga na-freeze yun. Tsaka, yung protection lang ng mga tao doon, talaga namang kaduda-duda yung galaw nila ng June 10. O wala ron si Kibuloy, bakit hindi nila hinayaang pumasok? Diba? After all, otoridad yun at napakadami. Kung wala, sabi nga kung walang itinatago sa KOJC compound noong June 10 ng madaling araw, bakit hindi nila pinapasok? Diba? Kesa naman sa ganyan na mabulabog silang lahat, pwede nilang papasukan yung representative ng arresting officer, ng arresting team. So, pwedeng yun lang. Tapos, i-escort nila kung saan ang opisina doon ni Kibuloy, kung saan ang pastoral room. Diba? Yung office. Kaso nandun po talaga. Kaya tama lang. At kakapansin-pansin din po mga kababayan bakit masyado ho silang praning na pati yung mga miyembro nila nag-overnight sa labas. Binabantayan nila. So, ibig sabihin po talaga nandoon. Diba? Makita lang nila yung mga pulis na nandun nakadeploy sa kalayuan. Meron na rin silang mga kwento ngayong sinasabi na yung presensya ng mga pulis nag-cause ng mga stress, ng panic sa mga tao, sa mga estudyante. Isa itong malaking katarantaduhan kung tutuusin. Bakit? Kaya kasi naging ganon yung sinasabi ng mga tao. Yun malamang yung kanilang itinuro dun sa mga tao na pagka may pulis, may matulis, magkakagulo. Parang war zone. Alam nyo, hindi ka panipaniwala Unang-una, ang mga taga Mindanao, for the longest period of time, di ba, yung mga putok ng baril dyan, yung mga alingaw-ngaw ng putukan dyan, bahagi ng daily lives nila yan So para yung makakita ka ng pulis, sabi nga nung iba, di ba, nung hearing, nila Bato de la Rosa, dati kapag may checkpoint, natutuwa yung mga tao, nagbibigay ng pagkain, nagkape, ganyan. Imposible namang hindi hugayin sa ganun. Hindi na ganun ngayon. Imposible naman 'yon. 'Di ba? Ano, kayo lang ang magaling? Alam naman natin na hinihingi ho talaga nila diyan na magkaroon talaga ng malakas na police visibility. Kaya masaya sila kapag nakakita ng iyaw. Sabi ni Regio Adventure, ginugol map ko as in dikit lang talaga, 'di ba? Kaya kailangan po talaga
Yan, magkakatabi lang airport tsaka yung runway. Dapat lang talagang magkatabi yun. Diba? Kaya kailangan talagang bantayan yung mga yan. Sinungaling lang talaga sila na itinatago nila doon si Kibuloy. Pinalilitaw nila. Ayaw nga nila sabihin wala doon. Kasi baka sunod na itanong, nasaan? Yung sabi lang nga, hindi namin nakakausap. Matagal na. Diba? Ako rin nung araw rin na yan, nung June 10, sabi ko nga sa inyo, nung makita ko yung flashes doon sa screen ng mukha ni Kibuloy, yung service nila, alam ko, nagsasagawa sila ng devotional prayer na tinatawag namin. Yung dawn watch prayer, madaling araw yan ginagawa. At yan ho, yan ay kapag ginawa po ang event na yan, ng linggo, no, sinimulan niya ng linggo hanggang madaling araw ng Lunes, ibig sabihin po niyan, isa ho sa amin kasi yan sa mga Pentecostal, na Pentecostal-based Christians, tinuturing po yan na isang malaking event. Bagamat regular basis ang pagsasagawa niyan, pero malaking event yan. At pinangungunahan po yan ng pinaka-leader ng simbahan. Gusto nyong ma-confirm? Anong inyo si Sangkay dyan? Alam niya yan. At si Apollo Kibuloy ay Pentecostal-based yan. Kaya lang ho, taliwas yung kanyang ibang mga turo. Kaya nga na-kick out yan . Hindi naman, 1980s, I forgot the exact year, pero mid-80s, binigyan niya ng NTE, Notice to Explain. Kaya lang ang problema, imbis na i-explain niya yung kanyang ginawang maling katuruan, nag-recruit ng 15 at sama-sama silang lumayas. At nagtayo na nga po ng kanyang grupo. Pero well-known na siya sa mga katuruan niya, nakakaiba. Known na talaga si Kibuloy sa ganyan.